Alright, magandang araw ulit sa lahat. Magandang araw ulit sa mga germs natin dyan. Today is Monday. Anong petsa ngayon? November 10. Malapit na magtapos yung taon natin. Malapit na magtapos yung 2025. And then, nakakalungkot man, bago matapos ang taon, nasalanta yung mga kababayan natin sa ibang parte ng Pilipinas. Dito sa atin sa Pasig and Rizal, hindi masyadong ramdam yung bagyo. May konting hangin, may konting ulan, kagaya ngayon, basa yung kalsada, makulimlim, pero hindi ganun kalakas, hindi ganun katindi yung pinasala sa atin dito. Actually, parang normal na ulan lang yung nararamdaman natin simula kahapon ng hapon. Kaiba dun sa nararanasan ng ibang mga kababayan natin talaga, na sobrang pinasala yung nangyari sa kanila. Ngayon, wala man tayong maibibigay na tulong sa kanila. Siguro ang maibibigay na lang natin ay yung taimtim na dasal para sa mga kababayan natin. Yung tipong mabigyan sila ng lakas ng isip, lakas ng katawan, para magpatuloy sila. Yun lang yung maibibigay natin sa mga kababayan natin, kasi isa yun sa pinaka-importante na bahagi ng pagbangon. At sana magampanan din ang gobyerno yung tulong na dapat nilang matanggap sa mga ganitong kalamidad. At sana gawin ng gobyerno yung best nila para matanggap ng mga kababayan natin yung mga nararapat na tulong para sa kanila. Grabe, sobrang pinsala yung dinanas ng mga kababayan natin. Before pa man yung bagyo na to, yung nakaraan sa Cebu, itong bagyong Uwan. Ako nga, hindi na ako nanonood masyado ng balita kasi nalulungkot lang ako para dun sa mga kababayan natin. Yung mga bagyo-bagyo na yan nung mga kabataan namin, nadanasan din namin yan. Nadanasan namin sa Bicol. Kaya alam ko rin yung mga pakiramdam ng mga binabagyo tsaka binabaha. Dito sa amin sa Floodway, dito sa amin sa lugar namin, hindi kami binabaha talaga dito. Kahit nung mga nagdaang mga bagyo na malalakas, yung Ondoy, Habagat, Yolanda, sa ibang parte ng Maynila, ayun, tsaka dito sa mga katabi namin na lugar, talagang binaha sila. Dito sa amin sa Floodway, never pa kami binaha dito, kaya sobrang thankful namin dito sa lugar na to. Sobrang thankful namin sa Diyos kasi talagang hindi kami na pipinsala ng baha. Wag naman sana dumating yung araw na yun, kasi hindi ko rin alam yung gagawin ko kapag nangyari yung ganong bagay. Ngayon, Monday na naman, balik na naman sa pasok yung mga trabaho. Ayan, naghatid nga ako. Tapos ayan, umaaraw na. Thank you God. Umaaraw na. Sana tuloy-tuloy. Sana wala nang sumunod na bagyo. Sana bago matapos yung taon na to, makarecover yung mga kababayan natin. Hindi man financially, hindi man dun sa property nila, pero yung kalooban nila tsaka isip nila, sana makarecover sila. Sana makarecover sila. Sana mabigyan sila ng lakas ng isip tsaka lakas ng katawan para magpatuloy ulit, para bumangon ulit, para harapin ulit yung mga bagong pagsubok na dadating sa mga buhay natin. So ayan, so sabi ko nga, dasal-dasal lang muna. Ako, hindi naman ako mayaman, wala naman akong ganung kakayahan para magbigay talaga ng tulong sa mga kababayan natin. Ang may offer lang natin ay panawagan na may pagdasal yung mga kababayan natin. At ako, ipagdadasal ko sila ng time team, kasi sobra yung dinanas nila talaga.
November na, malapit na yung December, malapit na magpasko. Lagi naman nangyayari to sa Pilipinas, lagi nangyayari to sa mga kababayan natin. Yung tipong patapos na yung taon, nagkakaroon pa ng mga trahedya, nagkakaroon pa ng mga pagsubok talaga, matitinding pagsubok. Kaya ang hirap talaga. Isa rin sa pinagdadasal ko rin sa Diyos talaga yung itong bagay na to, yung mga ginagawa ko, yung mga pagko-content ko, na sana magtagumpay ako dito. Kasi isa sa pangako ko talaga sa Diyos, kapag nagkaroon ako ng breakthrough, nagkaroon ako ng talagang kakayahan na makatulong talaga sa kapwa ko, gagawin ko talaga. Yun talaga yung isa sa mga target ko, yun talaga yung isa sa mga objective ko, kung bakit ko ginagawa yung pagko-content na to. Itong mga sasakyan na to, ito yung mga nandito sa mga mabababang parte nitong floodway. Ito yung mga madalas na nakakaranas nung baha talaga. Dahil nga ayun, napabalita na mayroon tayong super typhoon. Ayan, inangat na nila agad yung mga property nila, inangat na nila yung mga sasakyan nila na mas maaga. Lakas ng hangin. Pinesto na nila dito para hindi na sila abutin ng baha. And ayun nga, salamat sa Diyos talaga, walang nangyaring baha dito sa lugar na to. Kahit doon sa amin, yung mababang parteng lugar doon sa amin, hindi talaga binaha. Tsaka sobrang hina lang talaga ng ulan. Kagabi hindi mo na ako natulog, siguro mga alauna na ako natulog. Pinapakiramdaman ko yung panahon, kung uulan ng malakas. Ayan, salamat sa Diyos talaga, hindi na bumuhos ng ulan kagabi. Nakatulog na rin tayo ng mahimbing kagabi. Kaya itong mga sasakyan na to, siguro maya maya tatanggalin na ulit to dito. Yung ilog banayad lang oh. Maaraw na, lumalabas na yung araw. Balik trabaho na ulit.